Hello, magandang hapon uli sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan dito. Ito, isa kasi ako sa subscribers ni Ninong Rai. Kilala niyo si Ninong Rai? Yung influencer na yung nagluluto-luto, no? Meron kasi nagrarant dito sa sa isang post. Hindi ko alam kung inggit ba ito or ito yung literal talaga na inggit kasi ito ha, basahin muna natin itong sinabi niya, no? Unpopular opinion daw. Ninong Rai is really that good of a chef. Is not really that good of a chef daw. Sabi niya. Napaka basic ng mga luto niya and sobra siya sa alat, oyster sauce, toyo, asin, vetchin, etc. Hilig-hilig din maghalo ng asukal sa mga potahe. Good for the eyes, but one thing is for sure, unhealthy mga niluluto niya. Actually, yung pagiging unhealthy kasi, sir, ano yun eh, kasama na yon. Actually, yung mga, ano nga, yung pagiging unhealthy kasi na yan, ano yan eh, yan pa nga yung mga masasarap, di ba? Katulad ng fast food, yung mga, tingin ko ang pagiging healthy ng kakainin mo ay maliit na portion lamang ng pagiging isang chef. Priority mo kasi doon masarap eh. Di ba pag nagluto ka, priority mo doon masarap eh. Secondary na lang siguro or siguro pangatlong prioridad mo na yung yung maging healthy. Pero anuhin mo talaga doon masarap katulad nung ice cream, no? Malakas sa sugar ang ice cream. Talagang lalo na yung yema, 'di ba? Yung yema pala na yan, gawa yan sa condense na punong-puno ng asukal. Hindi na usapin yung healthy kasi walang walang sense yung criticism niya kasi eh. Ma-appreciate ko tong criticism niya kung halimbawa si Ninong Rai is nagpapakilala siya na advocate siya ng healthy foods, 'di ba? Pero karamihan sa kanya hindi naman ganoon eh. Prioridad niya talaga na masarap ang luto eh. Sa kanya kaya ako natuto nung nung nagluto nung ba yung ginaya ko sa kanya? Yung brining ng chicken, sa kanya ko nalaman yun eh, ibababad mo ng overnight sa asin yung chicken para pag pinirito mo kinabukasan juicy. 'Di ba? Yan ang mga yun ang mga tinuturo ni Ninong Rai eh. Sabi niya gano'n dito, cooking over 2 decades with an NC to TESDA cookery certification. A coffee shop and small restaurant owner. Owns 3 carinderias, a family home cook, and with a very high appreciation of the elements of taste and spices. I think know how his dishes taste like. I think know how his dishes taste like even though hindi ko pa natikman. Again, this is just an unpopular opinion and I'm not hating on him. Hindi eh. Yung niya eh, yung sinasabi mo kasi eh hindi siya fair. 'Di ba? Sisilipin mo pa yung hindi actually kung titingnan mo nga, marami din nag-criticize kay Ninong Rai no nakaharap niya si Gordon Ramsay kasi merong isang sa kanya eh, may nag-isang kumilatis sa kanya eh. Siguro bitter na chef din 'yon. Just imagine kasi 'di ba? Si Gordon Ramsay nakaharap mo eh hindi ka naman talaga chef na yung chef na iniisip natin, ikaw ay nag-test na lamang, 'di ba? Pero nakaharap mo si Gordon Ramsay. 'Di ba? Tingnan mo ha. Dito nila na discover na hindi daw talaga totoong chef si Ninong Rai. Kasi itong mga kasama niya, mga professional chef, tingnan niyo yung kamay. 'Di ba? Nakaganyan daw. May tawag daw sila sa na yan eh. Sa
sa posisyon. Si Ninong Ray nakaganyan yung kamay niya. Tapos yung sila Judy Ann, kasi mga nag-aaral talaga to ng culinary eh. Nakaganyan din yung kamay sa likod. Pati yung isa dun sa dulo, ganun din. Bukod tanging si Ninong Ray lang yung nakaganyan sa table. Well, sa akin hindi naman big deal 'yun kasi ang career naman ni Ninong Ray wala naman sa isang fine dining restaurant na settings. Ano siya, influencer siya, at the same time yung mga niluluto niya ay mga Filipino comfort food. Tsaka talagang siya, hindi siya nakakabwisit panoorin. Yung para bang pagka pinapanood mo siya, bumababa siya doon sa level ng mga ordinaryong tao para madaling maintindihan yung niya, yung direction niya. Hindi siya yung napaka-dark panoorin, light siyang panoorin eh. Kaya yun ang kinagusto sa kanya ng tao. Well, ito opinion niya daw to eh. Kaya lang yung mga sinisita niya ay mga bagay na hindi naman bawal. 'Di ba? Unhealthy daw yung niluluto niya. Ano ba 'yon? Panluloko ba sa kapwa 'yon? Lahat naman tayo alam naman natin pag nagluluto siya ng sisig, unhealthy naman talaga 'yon eh. I mean hindi siya yung mga pinupuna nito ni Sir ay hindi naman kapuna-puna. 'Di ba? Medyo may pagka-bitterness ito eh. Okay lang sana kung ganito, no? Nambubudol si Ninong Ray dun sa content niya. Hindi naman eh. 'Di ba? Yung nanay ko kaya ang hilig ng nanay ko dating bumili ng cookbook. Ngayon hindi na eh. Diyan na lang nanonood kay Ninong Ray, pati yung kay Panlasang Pinoy. Isa-search mo na lang eh. Let's say, halimbawa ang lulutuin mo ay mechado, no? Hindi mo alam kung paano lutuin ang mechado. Sa search mo, mechado recipe. Kung hindi si Panlasang Pinoy ang lilitaw, ito si Ninong Ray ang lilitaw. Nakakatulong siya sa paraan na sa aming mga ordinaryong gusto lang na may maiulam sa bahay at hindi naman namin gagamitin sa pangnegosyo yung aming gustong iluto. Malaking tulong na ito si Ninong Ray at dun siya nag-aano sa puso namin. Dun siya bumibida. 'Di ba? Hindi siya talaga worthy na yung criticism na ganito, hindi siya worthy na nabigyan ng attention eh. Kasi nonsense lahat eh. Okay lang sana kung si Ninong Ray ay nagtuturo kung paano yung mga standard sa kusina, no? Yung sa pagiging chef talaga. Hindi naman eh. Barkadahan nga yung yung style niya dun eh, di ba? Sabi niya gano'n, no? Dami butthurt dito ah. Can any of you cook a sunny side up? Lapagan tayo ng culinary credentials? Hindi yun eh. So, malinaw, ito nga bank accounts din eh. Ang pang niya sa basher, ang pang laban niya sa mga basher niya, lapagan daw ng credentials tsaka bank account. Hindi naman yun hindi naman yun ang punto eh. Yes, nasa isa kang tanyag na chef. Pero si Ninong Ray, nakaharap niya si Gordon Ramsay. Ikaw, nakaharap mo? Hindi. 'Di ba? Yung pagiging sikat ni Ninong Ray yung nagdala sa kanya doon, hindi yung sinasabi mo na dito na NC2 test the cookery certification. Doesn't matter. 'Di ba? Kasi ang success naman hindi nasusukat sa ganyan eh. Yes, maganda naman kung nag-aral ka naman talaga ng culinary. Maganda naman kasi magiging competitive ka doon, lalo na kung binabalak mong magkaroon ng trabaho sa isang tanyag na restaurant, 'di ba? Pero kung halimbawa sa kasikatan at sa success na meron si Ninong Ray, at nakuha niya yon nang hindi siya nag-aral ng culinary. Actually, yung pagiging chef naman,
Wala namang license dito yan sa Pilipinas, di ba? Ewan ko sa Amerika, pero dito, sinearch ko, wala naman eh. Saan na ba yung sinearch ko dito? Kaya it doesn't matter kung may mga, kung tapos ka na, ayan oh. Wala namang formal chef's license dito sa ano eh. Yung government issued credential. Wala namang ganun eh. 'Di ba? Actually, yung mga nagiging successful nga na dish dito katulad ng sisig na nauso sa Pampanga, hindi naman chef yung ano nun eh. Yung nagpauso nun eh. Pero ngayon, kahit yung mga tanyag na chef, ginagamit na yung recipe niya. Hanggang nakaabot na sa Amerika, sa ano eh. Ano pa yung sinabi niya dito? Yan ang pang ano niya sa mga basher niya, no? Lapagan daw ng credentials, bank accounts daw. Naks. Kahit na tambak ka ng credential at kahit na bilyones ang laman ng bank account mo, hindi mo pa rin nakaharap si Gordon Ramsay. Yung pinakasikat na chef sa buong mundo. Hindi mo pa rin nakaharap. Message me, I'm working now. Pwede tayong mag-Gmeet, Zoom. Let's hope your bank account is as loud as your ignorance. This will be my last comment on this, by the way. Nagtataka ako ngayon ba't ako nakikipagtalo sa mga mababa pa sa akin. Exactly, kung ang tingin mo mababa, bakit nga naman, di ba? 3 AM na, wala pa rin nagpi-PM. Ano to, hanggang comment lang kayo kung nahihiya kayo, which I know you are since you are broke and can't match me. Naks, yabang no? Pwede naman kayo gumawa ng GC para sabay tayo sa Gmeet or Zoom. Combine nyo lahat ng bank accounts nyo. Share screen tayo or on cam. Otherwise, you'll just nothing but empty trash cans making a lot of noise. Yabang no? Na kung tutuusin, irrelevant naman yung ano yung credentials mo tsaka yung bank account mo do sa mismong pinag-uusapan. Still, 'di ba? Yung quote unquote criticism mo dito ay walang sense. At hindi mo pa rin nakaharap si Gordon Ramsay. 'Di ba? Okay lang sana kung ano no, kung may mali ba dun sa procedure na ginagawa ni Ninong Ry, or may ano inaccurate siyang tinuturo sa mga tao. Pwede yun pwede mong gawin yun since alam na alam mo. Pero kung dahil lang unhealthy yung niluluto niya, hindi naman hindi naman bawal yun. Bawal sa may diabetes, pero as in sa batas natin, hindi naman bawal yun. Wala naman nakukulong sa pagluluto ng unhealthy. Di ba? NC to test the cookery certification. Pre, Ninong Ry studied. Nag-DSLU pala siya, culinary arts. I'd rather have a cook let his skills speak for them than have a piece of paper determine his worth. For me, yung luto ni Ninong Ry is pangmasa. Like para sa mga ordinaryong Pilipino. Tsaka ano kasi si Ninong Ry, lovable kasi siya Alam mo yung meron siyang identity na na pagka nakita mo siya ay si Ninong Ry yan. Yung alam mo yung para siyang mascot. Para siyang kalibel ni Jollibee. Pag nakita mo siya, yung charming agad. Parang ganyan din si Sir Ed, 'di ba? Si Sir Ed Caluwag. Meron siyang identity na pag nakita mo siya, kahit hindi mo na banggitin yung pangalan niyan, makita mo lang siya na gano'n, ay paranormal na agad ito. Yung parang gano'n, 'di ba? Hindi naman sa pang-iinsulto. Yung parang
Meron, para silang mga cartoon character. Yan sila Ninong Rai, yan si Sir Ed Caluwag. Sino pa ba yung may mga ganyang personality? Na pagka tiningnan mo, ay, si Raffy Tulfo, parang ganun din, di ba? Pag nakita mo na agad ang mukha ni Raffy Tulfo, alam mo na ano siya, nagtatanggol, di ba? Sila, basta Tulfo. May branding na ba na matatawag? At yung branding na yun, mahirap kasi i-establish yun eh. Kailangan gumugol ka ng mahabang panahon para ma-build yung reputation na ganun. Na, di ba, katulad ni Duterte, kilala siya na marahas. Kasi yun yung binild niyang reputation eh. Yun yung parang, yung mga tao na parang may cartoon character na personality. Na hindi mahihirapan yung artist na i-caricature sila. Kasi sa looks pa lang nila, there is something unique na. 'Di ba? Anyway, ano masasabi nyo dito sa sa basher ni Ninong Rai? Paki-comment sa baba, mga kababayan ko. Yun lang, magandang hapon sa inyong lahat.